Glory to God. So let's go to Ephesians chapter 2, verses 19 through 22. Now the Word of God says, "Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit." Amen. Amen. So magampo tayo. Father, I just ask you tonight, God, to speak to us. Heavenly Father, even now, again, that every disturbance of Satan, we bind and we cast away in the name of Jesus Christ. Father, from the microphone, the speaker, from our own life, God. Lord, right now, we need the Word of God. So, Father, would you arrest the attention of every person? God, speak directly to the heart tonight. Lord God, that when we come to your house, oh, we need to hear from heaven. Father, speak to us now in the name of Jesus Christ. Amen. So, you are being prepared for the Master's use. So ikaw giandam alang sa paggamit sa galon. Now, he says, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Naging sadri kamo karon dili na mga langyaw o mga dumuluong kundi mga katagilungsod sa mga balaan o mga sakop sa panimalay sa Dios. Now, when I came to the Philippines, So diyang ako miabot diri ani sa Pilipinas. I was a stranger and a foreigner. So ako usa ka langyaw o dili gayod lumulupyo nining mga dapit. And even now, I'm not a citizen of the Philippines. Bisan karon ako dili usa ka tagilungsod o lumulupyo sa Pilipinas. And he says here to the church, O kiri siya nagasulti alang sa simbahan. those who are saved, Kanila nga diin nga luwas. you are no longer strangers and Ingon siya foreigners. dili na kamo mga langyaw og dumuluong. See, when someone is lost, Sa diha nga ang usa ka tawo na wala. they are a stranger to the house of God. Sila mga langyaw o dumuluong diha sa panimalay sa Dios. They have no citizenship in the house of God. Dili sila mga lumulupyo diha sa balay sa Dios. But he said, now we are fellow citizens with the saints and members of the house of God. Pan karon nagingon siya nga diin kita mga katagilungsod na o lumulupyo na o membro na diha sa panimalay sa Dios. Now he says in verse 20, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, verse 21, in whom the whole building, being fit together, grows into a holy temple in the Lord. Sa 20 kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mao ang mga apostoles o mga propeta nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-an. 21 diha ganiya ang tibuok nga tinukod na usa og nagtubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo. Now we are the temple of the Lord. So kita mao ang puloy-anan sa Ginoo. And he said, Jesus Christ is the chief cornerstone. Nagingon diri nga si Ginoong Hesus siya ang kining uluhang bato sa pamag-an. And the apostles and the prophets have laid the foundation. O ang mga apostoles o mga propeta sila mao ang pundasyon. But you are being fit together into the temple of God. Apan kita gitukod o gibalay ingon nga diin kita mga puloy-anan man sa Dios. Verse 22, in whom you are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Sa 22 og nga diha kaniya kamo usab ginabalay aron mahimong puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu.
pulianan sa Dios pinaagi sa Espiritu. This is the will of God. So kani siya kabubuton gayon sa Dios. This is the church of God. Kini siya mao ang simbahan sa A dwelling place of God in the Spirit. nga kini siya puloy-anan sa Dios pinaagi sa Espiritu. Amen. Now let's go to 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 4 and verse 5. Coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built up a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Coming to him as to a living stone. So manuol kita ngadto kaniya ingon nga usa ka buhing mga bato. Rejected by men, but chosen by God. Siya gisalikoy sa mga tao apan pinili sa Dios. Now, you have something in common with Jesus Christ. Nga dunay usa ka butang nga din common lang diha kang Ginoong Hesus. Jesus is called the stone that the builders rejected. Si Ginoong Hesus gitawag siya og usa ka bato nga din ang mga magtutukod og balay nagasalikoy niini. The chief cornerstone. Nga siya ang gitawag usa ka pamag-ang nga bato. And yet he was rejected by men. Apan siya gisalikoy sa mga tao. They put him on the cross. Siya hinuon gibutang dito sa cross. And the Bible says, though we are rejected by men, Ang Biblia nagaingon nga bisan siya gisalikoy sa mga tao, we are chosen by God apan kita gipili sa Dios. Amen. as a living stone. Ingon nga usa ka buhing bato. Now, we are standing on a foundation, Kita nagbarog sa usa ka pundasyon. the word of the apostles and prophets. Ang pulong nga nagaingon nga sa mga apostoles o mga manalagna. And Jesus is the cornerstone, the first one. Sa Ginoong Hesus siya ang bato nga pamag-ang siya mo'y una. But now, every one of us, Apan karon ang matag usa kanato. we are a stone being placed in the house of God. Kita gitawag og mga bato nga din gipahiluna diha sa balay sa Dios. We are being built together for the purpose of God. Kita iyaha nga gitukod alang sa iyahang katuyuan. Now, go to 1 Kings chapter 6, Manang Hari kapitulo 6. verse 7. And the temple, when it was being built, was built with stones finished at the quarry, so that no hammer or chisel or any iron tool was heard in the temple while it was being built. Now Solomon is building the temple of the Lord. Si Solomon siya mao ang nagtukod sa templo sa Ginoo. See, God in the time before Solomon would move in the tabernacle. Sa ang Dios sa wala pa ni Solomon, wa pa niabot sa panahon ni Solomon, ang Dios naglihok na dito sa mga balong-balong. But he chose Solomon to build a temple for the name of the Lord. Apan gipili si Solomon aron nga diin motukod diha sa balay o sa templo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoo. The Bible says God does not dwell in temples made with hands. Nga din ang Biblia nagasulti nga din ang Dios dili siya mopuyo og kining balay o templo nga hinimo lang sa kamot sa tao. If you go to Jerusalem today, Kung karong panahon na moadto ka sa Jerusalem, you will not find the full glory of the temple. dili ka makakaplag og sa kinatibuk-an gayod og himaya diha sa templo. Because that temple was destroyed. Tungod kay kanang mao nga templo kana siya naguba. Because we are the temple of the Holy Spirit. Tungod kay kita man di ay mao man ang templo sa Espiritu We Santo. are the dwelling place of God in the Spirit. Kita mao ang puloy-anan sa Dios diha sa Espiritu. And this was a foreshadowing of the new covenant, O kini siya mga anino lamang diha sa bag-o nga kasabutan. where God would dwell in His people. Sa diha nga ang Dios nagapuyo sa iyang katawhan. Now, here's what I want you to see. It says that the temple
was being built, and it was built with stones finished at the quarry, so that no hammer or chisel or iron tool was heard in the temple while it was being built. Now, kung Kristohanan ka, you are a living stone. So kung usa ka ka Kristohanon, gitawag kag usa ka buhi nga bato. Now look what it says. These stones were finished at the quarry. Ingon siya nga, kining mao nga bato, siya nga human ang daan. Now, Peter said, rejected by men, but chosen by God. Si Pedro, sa sulat ng Apostol Pedro, nag-ingon dito, sinalikway sa mga tao, apan pinili siya sa Dios. When they found the stones, Sa diya nga imong makaplagan kining mao nga bato. they were broken. Kini siya, kining mabuak. They were not ready for the temple of the Lord. Kini siya dili andam diha sa nga puy-an sa Ginoo. But they were made perfect and then brought into the house of God. Apan kini siya gihimo nga himpit ug gidala diha sa balay sa Dios. The Bible says all things every building has a maker. Ang usa ka butang nga din atong sayra nga matag usa ka balay o din kini siya puloy-anan aduna gyud magbubuhat. But he who built all things is God. When you come to God, you're like a broken stone. Sa diha nga diin mo dool kita ngadto sa Dios, may sama kita sa usa ka madugmok nga bato. But he made them beautiful for the house of God. Apan kini siya gihimo nga matahom alang sa balay sa Dios. And it said while they were building the temple, Nga din siya nga din nagabuhat sa templo. you could not even hear a hammer or a chisel Nga din siya nga wala gyud madunggan nga tingog sa puthaw. because everything fit perfectly together. Tungod kay kini siya hingpit man nga diin ginahimo. Now, Brother Melvin is a carpenter. So atong igsoon nga si Niluin sa kapanday. Have you ever been able to build with no noise, no hammer, no chisel? Nakasulay na ba kuno kagtukod og balay nga wala gyud moagid kabanha. Now, the temple of God was big. Ang templo sa Dios usa ka dako gayud nga templo. And these stones were so perfect. Og ang maong mga bato niini siya himpit gayud. They fit right where God wanted them. Nga diin siya kining nagtukma gayud diha sa gusto sa Ginoo. God is preparing you. Ang Dios nagaandam kanimo. He is finishing you Siya nagahuman og nagahimpit to kanimo. place you in the house of God Aron nga ibutang ka diha sa balay sa Dios. for the kingdom of God, Alang sa gingharian sa for Dios. the purpose of God. Alang sa katuyuan sa Dios. You might be a broken stone. Mahimo nga siguro kita usa sa mga bato nga madugmo. Batika ayo. O na bati pag di ay. Hugaw. Hugaw pag yun. But God can finish you. Apan ang Dios magahuman kanimo. Amen? Thank you, Lord. This is God. Now, 1 Thessalonians chapter 5. So unang Tesalonika kapitulo 5. 1 Thessalonians 5, verse 23. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Verse 24, he who calls you is faithful, who will also do it. Praise God. Unang Tesalonika 5:23 ngadto sa 24. Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatao ug ang inyong bug-os nga espiritu, kalag ug lawas, pagabantayan unta nga kini dili masalawayon inig abot sa atong Ginoong Hesukristo. 24. Kasaligan siya nga nagatawag kaninyo o kini iya gayod nga pagatumanon. Amen. It says God will sanctify you completely. So nagingon siya diri nga din ang Dios siya magahinlo ug magabalaan kanato. See, here's the power of salvation. So adunay kining gahom diha sa kaluwasan. When you are saved,
Sa dihang ikaw naluwas, You are forgiven. ikaw nahimong pinasaylo. You are washed in the blood. Ikaw hinugasan diha sa iyang hamiling dugo. But now, God wants to sanctify your life, Pagkaron siya gusto nga diin himuon nga balaan ang imong kinabuhi. to prepare you for the Master's use, Aron nga ikaw pagaandamon alang sa paggamit sa agalon. to make you a beautiful stone for the temple of God. Aron nga himuon ka nga usa sa matahom nga diin bato diha sa templo sa Dios. See, not only will Christ save you, Dili lamang nga diin si Ginoong Hesus giluwas ka. but He will deliver you. Apan siya usab nagpahigawas He kanimo. will set you free from the chain of your sin. Ikaw gihimo nga diin gawasnon gikan sa kining gapos ug kadina tungod sa sala. It said the God of peace Siya nagaingon siya ang Dios sa kalinaw. will sanctify you completely. Nga diin siya magabalaan kanimo sa hingpit. And it said God is faithful. Nagingon siya nga ang Dios siya matinud-anon. He will do it. Siya makahimo nini. See, the word says it is God that's working in you, Ang pulong nagaingon nga diin ang Dios nga nagang panglihok kanimo. both for His will and His good pleasure. Nga kining duha nga diin diha siyang kabubuton og diha ingon nga diin usa ka alang siyang kalipat. If you will surrender your life, Kung ikaw magatugyan o magasurrender if sa imong you will kinabuhi. repent, Kung ikaw maghinulsol. if you will call upon Christ, Kung ikaw nga diin anaa gayod ni Ginoong Jesucristo mosunod ka. you can have the fullness of God. Makaangkon ka sa kahugnanan diha sa Dios. Every promise of God. Sa matag saad sa Dios. You can walk in the temple of the Lord Ikaw makahimo sa pag-adto o magalakaw diha sa balay sa Dios. with purity and power. Uban sa kaputli o gahom. I want you to know Gusto ko nga makahibalo ka. that a relationship with Christ Nga diha nga dunay relasyon diha kang Kristo. is alive. Ang imong relasyon diha kaniya buhi. He is alive. Din siya Today. usa ka buhi. Amen. Amen. He is the living God. Siya ang buhing Diyos. Amen. Amen. So I don't know who you are today, but the Lord is calling you to lay everything at the feet of the cross. Wala ko mahibalo kung gunsa ka sa tubangan sa Dios o insa ka. Pero ang Dios yaha nga gitugyan o giula ang tanan gihimo dito sa cross alang kanimo. Have you heard of the story of Esther? So inyo na bang nadunggan ang sugilanon o kaagi ni Esther? Now, Esther was a queen, Si Esther usa siya ka reyna. but in a foreign land. Apan siya naa sa usa ka dapit nga diin langyaw. She was a Jew, So siya usa ka Hudiyo. but she was in a foreign land. Apan siya ana sa dapit nga diin nahimo siyang langyaw. And there was a wicked man, O adunay usa ka dautan nga tawo Haman. kani si Haman. He wanted to kill all the Jews. Gusto ni Haman nga patyon ang tanan nga mga Hudiyo. Now, her relative, O ang iyaha nga diin kaliwat, parinti, Mordecai, nga ginganlan og si Mordecai, he told Esther to go to the king. giingnan siya ni Mordecai nga adto sa hari, adto ang hari. But Esther at first was afraid. Og sa unang higayon si Esther dunay See, kahadlok. it was dangerous to approach the king without being invited. Usa ka makuyaw kaayo nga butang nga kanimo duol ka sa usa ka hari nga wala ka dapita o wala ka suguan nga mo duol niya. But Mordecai said, "Who knows if you came to the kingdom for such a time as this?" So si Mordecai mingon kisay nahibalo nga diin kung moadto ka sa gingharian unya kining mahitabo kining maong mga butang. That's a word for every Christian. Kana siya usa sa mga pulong sa tanang Kristohanan. You were born in the right moment. Kita nahimugso sa insakto gayod nga panahon. You O takna. came to the kingdom for such a time as this. Niabot kita sa iyang gingharian sa mao nga panahon. And Esther overcame her fear. O diin si Esther siya miadto uban sa kahadlok. And she went to the king with great boldness. Og siya miduol ngadto sa hari uban sa dakong kaisog. And God used her to save the Jewish nation. Og ang Dios nagamit kang Esther aron nga diin maluwas ang mga Hudiyo. God prepared her
for that exact moment of her life. Ang Dios nagaandam kaniya nga sa insaktong panahon diha siyang kinabuhi. You don't know what another day will bring. Adiin wala ka maghibalo kung unsay moabot sa laing adlaw. You don't see the fullness of the plan of God. Wala pa nato makita kung ang kinatibuk-an gayud nga din plano sa Ginoo. But if you put yourself in the hand of God, Apan kung imong ibutang ang imong kaugalingon diha sa kamot sa Dios, God will prepare your life ang Dios magaandam sa imong kinabuhi for the right time. diha sa insaktong panahon. There are times that we are not ready. Dunay mga panahon nga dili pa ta andam. I want you to see this. Let's go to Mark or Acts. So gusto ko nga magpakita kaninyo kini diha sa libro sa mga buhat. Now, this Acts 15, I believe. Let me double check. Acts 15. So, verse 37 and verse 37 through 40. I'm going to let Pastor read Acts 15, verse 37 through 40. Sa libro sa mga buhat, Kapitulo 15, sugod sa 37 ngadto sa 40. Ug buot ni Bernabe nga paubanon kanila si Juan, nga ginganlan si Marcos, 38. Apan si Pablo naghuna-una nga dili maayong paubanon ang usa ka tawo nga mibiya kanila didto sa Pampilya ug wala mo padayon sa buluhaton uban kanila. 39. Og nahitabo kanila ang dakong pagkasok-anay nga tungod ni ana na nagbulag sila. Si Bernabe dinala si Marcos uban kaniya. Misakay og sakayan padulong sa Sipro. 40. Samtang si Pablo nga nakapili kang Silas nga iyang kauban migikan nga tinugyan sa kaigsuunan ngadto sa grasya sa Ginoo. So Barnabas wanted to bring Mark for the ministry. So si Bernabe iyang gidala si Marcos iyang kauban diha sa pagpamuhat. But Paul said no, he's not ready. So giingnan si Bernabe nga dili maayo nga ikuyog si Marcos tungod kay dili pa siya andam. Paul said he did not continue in the ministry before. Kay giingnan si Bernabe dili may pakuyogon si Marcos tungod kay siya mihunong man sa buluhaton wala man siya mipadayon sa milabay. And the contention was so strong they departed and went separate ways. O diin tungod kay diin mipili man gyud si Bernabe ug gusto niyang dadong si Marcos so sila nagkabulag. Now, this is the Apostle Paul. So ato nga tanawon nga kini si Apostol Pablo. And something in his heart said, Mark is not ready. Adunay kining dili maayo o butang nga nakita siyang kasing-kasing ni ay nga diin si Marcos dili pa gyud siya andam. Now, let's go to 2 Timothy. I want you to see this. Ikaduhang Timoteo. And we're going to go to chapter 4, verse 11. Now, this is at the end of the Apostle Paul's life. So kini siya mga igsoon mao ang katapusan sa kinabuhi ni Apostol Pablo. So this is many years later. So kini siya nga din ang mga daghang katuigan nga din miabot. And Paul is writing to Timothy. Og din si Pablo nagasulat ngadto kang Timoteo. And here's what he says. 2 Timothy chapter 4 verse 11. Only Luke is with me. Get Mark and bring him with you, for he is useful to me for ministry. Saunsi. Si Lucas na lamang ang aniya uban kanako, kuha si Marcos ug dad-a siya diri uban kanimo. Kay siya kapuslan pag-ayo sa pag-alagad kanako. So years ago, Sa dihang miabot ang kining mga katuigan. Paul said, I will not bring Mark. Sa una nga higayon dili
una dadon si Marcos. He's not ready. Kaya di pa siya andam. But now, he says, bring Mark, for he is useful for the ministry. Apan sa milabay ng mga katuigan, giingnan si Timoteo, gisulatan si Timoteo, kuhaa si Marcos, kay siya mapuslanon diha sa pag-alak. Some of you are not yet spiritually mature. Pipila ka ninyo, nga din karon dili pagyod, hingkod, o kining hamtong diha sa And espirituhan. you're not ready for the ministry that God has, or the job, or the business. O dili pagayod kaandam diha sa buluhaton o sa buluhaton sa Ginoo o diin sa patigayon diha sa di. But God is preparing you. Apan ang Dios nagpadayon sa pag-andam And if kaniya. you will remain faithful, Apan kung ikaw magpabiling matinudanon, the time will come moabot ang panahon. that Paul will say, bring Mark, for he is useful. Sama kang Pablo mingon siya nga diin kuhaa si Marcos tungod kay siya mapuslano na diha sa pag-alagad. Amen. Amen. He is useful. Now, Mark wrote a book of the Bible. Si Marcos nagsulat siya diha sa libro sa Biblia, si Marcos. About the life of Jesus Christ. May tungod sa kinabuhi ni Ginoong Jesucristo. See, we get discouraged Nga diin, at kita adunay panahon nga madiskorahe. when we fail. Sa dihang mapakyas ta. But God is not done. Apan ang Dios wa pa mahuman. He used this man to write a book of the Bible. Iyang gigamit kini mao nga tawo nga si Marcos aron nga dunga siya sinulat nga naa sa Biblia. God can do great things in our life, Ang Dios makahimo og dako og dagkong mga butang sa atong kinabuhi. but He has to Amen. prepare us. Apan iya patang giandam. Amen. Amen. When I was 20, I wanted to get married, but I wasn't ready at that age. At least in my Sabi own ang maturity. edad na si Pastor Zilon kuno 20, andam na siyang magbinyo niya. Wa pa man gyud niabot ang para niya. Not to mention my wife would have only been 16 at that time, so I wasn't ready either. But God prepared me to be a husband as I was waiting upon the Lord. Ang Dios nagaandam kanako ingon nga usa ka bana pero kinahanglan nga naghulat ko, nagpaabot ko sa Ginoo. Amen. Now let's go to 2 Timothy chapter 2, Kadong Timoteo kapitulo 2. verse 20 and 21. But in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Amen. Yan siya diri sa kadong Timoteo 2:20. Diha sa dakong balay adunay mga suludlan nga dili lamang hinimog bulawan og salapi kundi usab mga hinimog kahoy og yuta og ang uban alang sa dungganan nga kagamitan og ang uban alang sa talamayon nga kagamitan. 21. Kung ang usa ka tawo magaputli sa iyang kaugalingon gikan sa butang nga talamayon, nan siya mahimong suludlan nga alang sa dungganan nga kagamitan, binalaan ug mapuslan sa agalon sa panimalay, andam alang sa tanang maayong buluhaton. Amen. He said, in a great house, Yan siya diha sa dakong balay, the house of God, diha sa balay sa Dios, the temple of God, diha sa templo sa Dios. there are vessels of honor and vessels of dishonor. Adunay panudlanan diha sa alang sa kadungganan o aduna po'y panudlanan alang sa pagkatalamayon. Now, think about your house. So, una-una o pamalandongi ang imong balay. You have a trash can. Aduna kay suludlan sa mga basura. Now, it is a vessel and it is useful, but it's for dishonor. Oh, kana siya usa ka sudlanan o galamiton pero alang sa mga walay ayo. All you Walay do pulo. is you throw trash. Ang imo region nga kinang buhaton o iyahang katuyuan is ato nimo ilabay imong mga basura.
But then you have your cups and your dishes for your food. Those are your vessels of honor. They're Oh. useful. So doon na kayo kitong mga panaksan o din mga plato. Kato siya mo to'y galamiton alang sa maayo. Now you are called to be a clean vessel. Kita gitawag o ikaw gitawag usa ka kining hinlo nga sudlanan. Because God will pour oil into a clean vessel. Tungod kay ang Dios siya magbutang og lana sa usa ka hinlo nga panudlanan. He will pour His anointing into a clean life. Siya magabubo siyang dihog diha sa hinlo nga kinabuhi. Amen? Because look Amen. what He said. If you cleanse yourself, you will be sanctified and useful for the master, prepared for every good work. So nagingon siya nga kung ikaw magahinlo sa imong kaugalingon, ikaw mahimo nga mapuslanon diha sa imong agalon diha sa tanang mga maayong buluhaton o buhat. That's my message. Prepared for the master's use. Mao kana ang mensahe nga diin giandam ta alang sa paggamit sa agalon. Ready for every good work. Andam sa tanan nga mga buluhaton. Praise the Lord. Amen. Amen. Now let's go to Hebrews chapter 13. Hebreonon kapitulo 13. Praise the Lord. Hebrews 13, verse 20 and 21, and I'm going to let Pastor Mike read. Praise the Lord. Hebreonon 13, 20 ngadtos 21. Karon hinaot nga ang Dios sa kalinaw nga nagabanhaw sa atong Ginoong Hesus ang dakong magbalantay sa mga karnero pinaagi sa dugo sa dayon nga pakigsaan. 21. Magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang aron kamo makatuman sa iyang kabubuton nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtan-aw pinaagi kang Hesukristo kang kinsa maiya unta ang himaya nga hangtod sa kahangturan. Amen. Now may the God of peace. Siya ang Dios sa kalinaw. He said the same thing before. Siya nagasulti sa samang butang kaniadto. The God of peace will sanctify you completely. Ang Dios sa kalinaw siya magabalaan kanimo sa hingpit. And now, he said in verse 21, make you complete in every good work to do his will, working in you what is well-pleasing in his sight. Sa diri sa 21. Magasangkap unta kaninyo sa tanang maayong butang aron kamo makatuman sa iyang kabubuton nga magabuhat diha kaninyo sa makapahimuot sa iyang pagtanaw. He is making you complete. Adin siya magahimo kanimo nga hingpit. Just like the stones at the quarry. Sama sa kining bato dinha sa kining gate siya gitipak siya o gikabkab nga bato. And preparing you for the will of God. Nga din siya magaandam kanimo alang sa kabubuton sa Ginoo. Now let's go to Hebrews chapter 6. He said, therefore, verse 1, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying again the foundation of repentance from dead works and of faith towards God. Isa diri sa bersikulo 1, busa biyaan ta ang naunang mga tuluuhan. May tungod kang Kristo og manag-uswag kita ngadto sa pagkahamtong sa dili na pagpahimutang pag-usab sa sukaranan sa paghinulsol gikan sa patay nga mga binuhatan og sa pagtuo ngadto sa Dios. 2. Og sa pagtulunan may tungod sa mga bautismo og sa pagpandong
pinaagi sa mga kamot o sa pagkabanhaw sa mga patay o sa hukom sa silot nga dayon. Amen. So he says, leaving the beginning principles, he said, let us go on to perfection. Nagingon siya nga din, biyaan nato ang nauna nga din mga pagtulunan o hinuod mo uswag kita ngadto sa unahan alang sa Now, pagkahimpit. he is actually rebuking them for their immaturity. Siya nagabadlong kanila nga diin mga dili pa hingkod o Because hantod. in Hebrews 5 verse 12, he said, for by this time you should be teachers. Sa tungod kay diha sa kapitulo 5 bersikulo 12 sa Hebrewano nagingon siya, dugay na unta kamong nga himong mga magtutudlo. You should be able to tell others about Jesus Christ. Nga diin nahanglan nga kini magasulti na unta kamo may tungod sa diha sa uban alang kang Kristo. But you need someone to teach you the basic principles of God. Apan ingon siya apan nagkinahanglan pamanday kamo og diin mga magtutudlo kaninyo diha sa naunang mga pagtulunan. But when you have the foundation, Apan kung ikaw naa sa mga pundasyon, repentance and faith towards God, kini nga paghinulsol ug pagtuod alang sa Dios. the doctrine of baptism, Og may tungod sa pagtulunan sa the bautismo. laying on of hands, Og ang may tungod sa pagpandong sa kamot. resurrection of the dead, Og may tungod sa pagbanhaw sa mga patay. and eternal judgment. Og may tungod sa kining walay katapusang paghukom. 6 doctrines. Kining unom ka mga pagtulunan. He said these are the foundation. Nagingon siya kini sila mao ang mga pundasyon. But when you understand the foundation, Apan kung imong masabtan ang mga pundasyon, you are to go on to perfection. nga kinahanglan day kita nga mo padayon ug muuswag ngadto sa We are pagkahimot. to grow in the grace of Nga God, kinahanglan day kita managtubo diya sa grasya that sa we Dios. can be useful for the Master. Aron nga diin kita mahimo nga mapuslanan o galamiton alang sa agalon. That's why he told Timothy, Mao ka nang hinungdan nga si Pablo nagsulti ngadto kang Timoteo. study the Word of God, Ingon siya nga pagtuon diha sa pulong sa Dios. to show yourself approved unto God. Nga diin ang imong kaugalingon mahimong makaplagan, nga diin ikaw dili mahimong masalawayon ngadto sa Dios. A worker that does not need to be ashamed. Nga diin usa ka magbubuhat nga dili og walay angay nga ikaulaw. If you are saved, Kung ikaw usa ka taong luwas, it's only the beginning. kana siya nga igsoon sinugdanan pa lang. God wants to grow you in the grace of God. Nga gusto sa Dios nga diin mutubo ta diha sa grasya sa Dios. Amen. Amen. Now let's go to, I want to go to the Hebrews, oh, we were there. Okay, Philippians chapter 2, verse 13. Praise God. Filipos kapitulo 2 bersikulo 13. Amen. Philippians chapter 2, verse 13. Now, verse 12 actually and 13. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. Praise God. Filipos 2:12 nga to sa 13. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay naga masinugtanon man dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo, kundi labaw pa gani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. Panlimbasogin ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang kahadlok ug pagkurog. 13. Kay diha sa sulod ninyo ang Dios mao ang nagapalihok sa inyong pagtinguha o pagpaningkamot alang sa iyang kaugalingong kahimuot. Notice he said, work out your own salvation with fear and trembling. So ato nga sayran diri mga igsoon nga nagingon siya nga paningkamuti gayud ninyo nga mahingpit ang inyong kaluwasan
pinaagi sa pagkahadlok ug pagtahod. Now, salvation is a free gift of God. Ang kaluwasan kini siya usa ka walay bayad nga gasa sa Dios. But the moment you're saved, you are now to start walking and growing in the Lord. Pan sa adlaw nga ikaw naluwas, diha ka magsugod sa paglakaw ug pagtubo diha sa Ginoo. And today we have many immature Christians. Pangkaron bisan karon nga mga panahona adunay daghan nga diin mga bataot pa kaayo nga mga Kristohanon. We have many who do not walk in the fear of God, Adunay daghan nga wala maglakaw uban sa kahadlok o pagtahod sa Dios. who like to play with their sin. Nga diin sila gusto nga diin magdula diha silang sala. And you're starting to lose conviction in your heart. O kana nagasugod nga diin wala nay pagtandog diha sa imong nga kasingkas. But the Bible says to keep yourselves in the fear of God. Ingon ang Biblia nga diin pabilin nga mahadlokon ka diha sa Ginoo. And he said, God is working in you. Kaya nag-ingon siya ang Dios nga nagapangmuhat, nagapanglihok diha sa sulod ninyo. I O was sa saved kinabuhi. 10 years ago. Nga diin sa Milabay nga diin naluwas ko pulo na katuig. And the first couple of years, the Lord revealed so many things in my heart. Sa unang duha ka tuig sa akong pagkaluwas o sa akong pag-alagad, ang Dios nagpadayag og daghan kay mga butang. God was constantly convicting me of sin. Ang Dios nagapadayon siya nga diin nagatandog ug nagapakita sa unsa may mga sala nga diin sa akong kinabuhi. He delivered me from my drug addiction. Iya kong gipaygawas gikan sa usa ka kining addict diha sa ginadili nga tambal o drugas. But then he continued to cleanse me from the inside out. Apan siya ni anang panahon na siya nagapadayon sa paghinlo kanako gikan sa sulod ug sa gawas. See, every sin Matag sala that we live in, nga diin ato ang gikinabuhi. the sin that binds you, Sala nga diin nagagapos kanimo. whether it's alcohol, fornication, or greed, Nga diin pinaagi o tungod sa mga kining ilimnon nga makahubog o diin pakigihilawas ba Hinoon. whether it's anger or jealousy, O diha ba kinuon sa kasina o pagambugho. it all goes back to a heart that's not right with God. O kanang tanan dili gayud na siya kining matarong o husto sa tubangan sa Ginoo. When the heart is made right before God, Sa diha nga ang kasing-kasing nahimo na ni siya nga diin husto o diin nahimut-an na sa Dios. God will change the desire of your heart. Ang Dios magausab na og tinguha magbutang na og mga nindot nga mga tinguha sa imong And kasing-kasing. even though your flesh still desires sin, Nga bisan pa ang imong unod kini siya nagpadayon sa pagpangandoy diha paghimo og sala. just like the pig who washes in the mud, O, sama ko no kani sa pare sa inyong baboy nga diin mulunang gyud dinha sa lunangan they hugaw. they wash in the mud to cool their flesh. O diha sila kining kining kaligo dinha sa kining yanang. Iya dito sila magpabugnaw sa ilahang lawas. We go to the mud of sin to satisfy the flesh. O iyon ana kuno ang tao nga diin mulunang sa sala moadto gid sa sala aron nga pagtagbaw sa iyang unod. But when the heart is changed, Apan sa diyang ang kasing-kasing na bag-og na usab, you desire the will of God. magtinguha na ka sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Even when you fall, Nga bisan man dunay panahon nga mahulog ka. even when you sin, Nga bisan dunay panahon nga the mapakyas makasala ka. Spirit of God will convict you. Ang Espiritu sa Dios mao'y magatandog kanimo. That's God working in your life. Mao kana ang Dios nga nagapanglihok sa imong kinabuhi. God began to change my words. Ang Dios magsugod pagbag-o pinaagi siya nga pinaagi sa pulong. He began to change my eyes. Magsugod siya sa kining pag-usab sa imo nga panglantaw. The way I looked at the world. Nga diin sa paagi nga diin magtan-aw ka sa kalibutan. And even here we are, 10 years later, and God is still sanctifying me every day. Bisan asa ka nga diin mo abot man ang napulo ka nga tuig gikan karon, ang Dios magahinlo magpadayon sa pagpamuhat sa imong kinabuhi. See, God can prepare you in the wilderness. Ang Dios magaandam kanimo
mahimong diha sa kamingawan in the fire. o diha sa kalayo. God can test you. Ang Dios makahimo pagsulay kanimo But whatever part of your life, o bisan asa man nga bahin parte sa imong kinabuhi. if you humble yourself under the mighty hand of God, Nga kung imo lang ipailalom ang imong kaugalingon dinha sa gamhanang kamot sa it Dios. said He will exalt you in due season. Ingon siya magatuboy kanimo sa hustong panahon. Lord, I don't know what you're doing in this season, Nga din makaingon nga Ginoo wala ko mahibalo kung unsay imong buhaton niining panahon. but I submit to the will of God. Apan akong ipailalom, ipasakop ang akong kaugalingon sa kabubuton sa Dios. And I believe you are preparing me. O ako nagatuo nga ikaw magaandam kanako. Amen. Amen. Let's stand tonight. Anindog ta mga igsoon. I want to ask you tonight, are you a mature Christian? Ako magapangutana kanimo niining kagabion. Usa ba ka kahamtong o hingkod nga Kristohanon? What are the signs of a mature believer? Unsa may timailhan sa usa ka hingkod o hamtong nga magtotoo? They walk in the love of God. Sila naglakaw diha sa gugma sa Dios. They no longer live to serve themselves. Dili na sila nagkinabuhi nga ilahang kaugalingon lang ang ilang gihuna-huna o gialagaran. They have overcome selfishness. Ilahan ang latas ang ilang mga kadalo o gako. They love the Word of God. Ilan ang gihigugma ang pulong sa Ginoo. They have a desire to please God. Aduna na sila'y tinguha sa pagpahimuot sa Dios. They have a desire for the presence of God. Aduna na sila'y tinguha pangandoy sa presensya sa Dios. And even when they sin, there is great conviction in their heart. Abisan sila nga kasala og diin mapakyas man, aduna sila pagtandog diha sa ilang kasing-kasing o pagbati diha sa ilang kasing-kasing diha sa tungod sa Ginoo. See, even David failed God. Bisan si Haring David nga sulusama kasing-kasing sa Dios, napakyas sa Dios. But when he was confronted by the Word of God, Apan siya na hibalo og siya gisultian sa pulong sa Ginoo. he said, "Have mercy on me, O God. Og diha siya maingon, kaluy iko Ginoo. I have sinned against you." Kaya ko nakasala batok kanimo. If you want to be mature, you must read the Word and seek the Lord daily in your life. Kung gusto ka nga di mahimong hamtong, kinahanglan imong pangitaon ang Dios matag adlaw sa imong kinabuhi. And in the wilderness, Diha man sa kamingawan, in the trial, diha man sa mga pagsulay, don't complain, but worship God. ayaw paglikramo hinuon, simbaha og dahiga ang Dios. Give thanks unto God, Maghatag kag pagpasalamat ngadto sa Dios. and you will see the victory of the cross in your life. Og imong makita ang kadaugan dito sa cross diha sa imong kinabuhi. Amen. So, as we sing tonight, I want us to pray and say, God, prepare me. And if you're not here today, or if you're here today and you're not saved, you can be saved tonight. Kung nakadungog ka karon, aniya ka anya, imo nakita imong kaugalingon nga wala pa ka nakadawat sa kaluwasan. So siguro ha kanining kagabion muli ka nga naay kaluwasan imong madawat. Because you're not a living stone if you're not in God's house. Tungod kay dili ta matawag nga din mga buhing bato kung wala ta sa balay sa Dios. If you're not born again, Kung wala ta mahimugso o mataw pag-usab, if you have not repented kung wala ta maghinulsol, and believed in Jesus Christ, o nagatuo diha kang idong isa, that He shed His blood for you, nga diin nagaula siyang dugo alang kanimo, and He rose from the og dead, siya nabanhaw gikan sa mga patay, and He is your Savior. og siya nga himo o mahimo nga imong manluluwas. If that's not true in your life, you're lost. Kung wala kini siya sa imong kinabuhi nan ikaw usa ka sa nawala. Do you believe the gospel? Nito o baka sa maayong balita. Are you a child of God? Ikaw usa na ba sa anak sa Dios? Start tonight. Sugod niyang kagabion. Turn your life to Jesus Christ, Balik o tugyan ang imong kinabuhi diha kang Ginoong and Kristo. you can become a beautiful stone in the house of Ug God. ikaw mahimo nga usa sa matahom nga mga bato diha sa balay sa And Dios. for every Christian, Alang sa matag sa ka Kristo. you are called to maturity. Gitawag ka sa Ginoo sa pagkahamtong pagkahingkod. You are called to be prepared for the Master's Gitawag use. ka diha nga diin nga himong inandam
alang sa paggamit sa agalon. Amen. So let's pray, and I want to turn over to Pastor Mike. Praise God. Okay. So magapadayon ta mga igsoon.